Hello po sa lahat. Kumusta na po kayo? Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ika nga still alive and kicking dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil tayo ngayon ay nasa panahon pa rin ng pandemya. So salamat sa Diyos at tayo muli ay binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang mga salita. So bago po yun, tayo po muna ay mag-pray. Father God, sa araw na ito, pinupuri po namin kayo sa inyong faithfulness, Panginoon. Though sometimes we are not faithful to you. Father God, thank you sa lahat ng inyong provisions na patuloy po ninyong ipinagkakaloob sa amin, lalo't higit, Panginoon, ang inyong mga biyaya sa aming mga hapag at maging ang inyong pag-iingat, Panginoon, sa amin sa araw-araw. I-bless po ninyo, O God, ang lahat po na makikinig. Ganon din po ako, itago po ninyo ako sa inyong likuran. Nawa, Panginoon, ang inyong mensahe, O Diyos, ang mahayag ngayong araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So tayo po ay makikinig muli sa ating mensahe na pinamagatang ang katapatan ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Amen. So, ito po ay mababasa sa Marcos 4:35 to 41. At ito ang nakasaad. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil! At sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa iniuutos niya. So pinagpala na po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So ating sundan ng mga verses. Verse 35, tumawid tayo sa ibayo. Yun ang utos ng Diyos. So mayroon silang pupuntahan, mayroon silang layunin sa pagtawid at iyan ang i-share ang good news. I-share ang gospel sa ibayo, sa kabilang pampang. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. At dito po, makikita po natin ang pagsunod ng mga alagad. Bakit sila sumunod? Kasi sabi dito, iniwan nila ang mga tao. Maaring doon ay naroon ang kanilang mga mahal pa sa buhay. Pero pinili nila ang sumakay sa bangka kasama si Jesus. Ang tubig po dito sa dagat na ito ay sumisimbolo po sa mundo na ating kinagagalawan. At yung bangka na sinasakyan ng mga alagad at ni Jesus ay sumisimbolo naman sa church, sa simbahan. Okay. So, yun. Tumawid na sila sa lawa. So, mga kaibigan, mga kapatiran, mga kakilala, ang katapatan ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Hindi po ito nagbabago. Nakasulat sa Hebreo 13:8, si Jesucristo
noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Therefore, Jesus never changes. Hindi siya nagbabago. Okay. So sa larawang ito, maaalala natin ang kwento ni Noe, na kung saan inutusan siya ng Diyos upang gumawa ng barko. Bago magsara ang barko, inanyayahan niya ang mga tao na sumakay doon sa barko upang hindi mapahamak sa baha, upang hindi sila malunod, upang hindi sila mamatay. Pero pinagtawanan lamang si Noe. Akala nila si Noe ay nababaliw na. Pero si Noe, siya ay naging matapat na lingkod ng Diyos. Ginawa niya, sinunod niya ang utos ng Diyos. At ayan na, dumating na ang matagal na pagbuhos ng ulan at ang pagbaha. Yan, nalunod ang mga tao at ang mga pamilya lamang ni Noe ang nakaligtas. So tingnan po ninyo dito sa ibabaw na ito ng larawan, nagpadala ang Diyos ng mga anghel na sumubaybay sa barko kung saan naroon ang buong pamilya ni Noe, kanyang asawa at mga anak, at maging ang mga asawa ng kanyang mga anak. So ganyan, ang Diyos po natin ay nagpapadala ng mga anghel upang tayo ay subaybayan kung tayo man po ay nakakaranas ng mga pagsubok. So, angels are real. Alright, so, ngayon naman, yung panahon ni Noe, noong unang panahon yon sa lumang tipan. Ngayon naman, itong kaganapan na ito na kung saan ang mga alagad ay sakay sila sa bangka kasama si Jesus. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Dito, sa bagong tipan naman ito, ibig sabihin, kahit tayo po ay Kristiyano na, hindi po tayo makakaligtas sa mga bagyo sa buhay. Kahit tayo ay mayroon ng tinanggap na natin si Jesus dito sa ating buhay, still, tayo po ay nakaka-encounter ng mga trials, ng mga challenges ng buhay, mga problema, ano po. So, ayan, ibig sabihin, nung una pa man, naroon na ang pagiging matapat ng Diyos, magpa hanggang ngayon. At dito po sa larawang ito, lumang tipan pa rin ito ay panahon ni Abraham, the man of faith. So dito, ito yung mga pangako ng Diyos sa kanya, I will make you a great nation. Your descendants will inherit this land. Your seed will bless the world. The land promised to Abraham was fulfilled 3,000 years ago. So, ang mga pangako ng Diyos ay kanyang tinutupad. Hindi katulad natin ng mga tao na kung tayo ay nagbibigay ng pangako, kadalasan ito ay napapako. Pero ang Panginoon po natin ay iba. Tinutupad po niya ang kanyang mga pangako. Noong una pa man, magpa hanggang sa ngayon. So, naranasan ni Abraham ang katapatan ng Diyos dahil nung hilingin niya na ihandog niya ang kanyang bugtong, ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac, ay hindi siya nag-atubili na ibigay. Bagkus, hindi natuloy ang paghahandog niya sapagkat nagpadala ng tupa
ang Diyos na siyang ginawang handog. So, nasubok ang katapatan ni Abraham sa Diyos. Okay, so tinugon ng Panginoon ang kanyang mga pangako kay Abraham. So, ganun din po tayo. Tutugunin ng Diyos ang ating mga hiling kung tayo ay patuloy na nagtatapat sa Kanya. So, like Abraham, God is asking us to give our best. Colossians 3:23 verses 23 to 24, whatever you do, do your work heartily, buong puso, heartily, as for the Lord rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. So ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng may magaan sa kalooban, na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon, tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak, sapagkat sa Panginoon tayo, ang Panginoon ang ating piniling pinaglilingkuran natin. So yun, may reward. Bibigay ng reward ang ating Panginoon. Alright, so dito naman sa larawang ito, ating marerecall ang katapatan naman ng Panginoon sa buhay ni Moises, maging sa mga Israelites. So ang mga Israelites po ay may katigasan ng ulo, ang mga yon. So, biruin po ninyo, minsan tayo ay hindi nagtatapat sa Diyos, pero ang Panginoon po natin ay tapat pa rin. At hindi niya hinayaang ang mga Israelites kasama si Moses ay madaig ng kaaway nila. So, hinati ng Panginoon ang dagat, na kung saan nakaliban ang mga Israelites at si Moises. So, ayan. So, sa ating panahon naman ngayon, minsan tayo rin po ay, tayo ay nasa generation din ni Moises sa ibang konteksto. Sa ating tahanan. Israelites po ba tayo? Or tayo ang nagli-lead na kagaya ni Moises? Okay, so kung tayo ay mga anak, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Colossians 3:20, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. So ito ang nakalulugod sa ating Panginoon, na tayo ay sumunod sa ating mga magulang, maging masunuring mga anak. Ephesians 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito ang nararapat. Ang alin? Ang sumunod sa ating mga magulang. At ito ang napakatindi. May reward. Mayroong pangako dito sa Exodus 20:12, honor thy father and thy mother, that thy days may be long. So, hahaba ang buhay ng anak na masunurin sa kanyang mga magulang. So, hindi po totoo yung kasabihang masamang damo ay mahirap o matagal mamatay. So, dito sa verse na ito, makikita na natin na hahaba pala ang ating buhay kung tayo ay mayroong paggalang sa ating mga magulang. At ito naman ang paalala sa mga tatay dyan, maging sa mga nanay din. Colossians 3:21, fathers, provoke not your children to anger, lest they be
discouraged. Huwag kagagalitan ng labis ang mga anak dahil baka panghinaan sila ng loob. So, lahat naman ng labis ay masama. Ano po? Alright, so, there are 3 things man cannot escape while on earth. Ano-ano kaya ang mga ito? Sigurado tayo po ay nakaranas na rin ng mga ilan sa mga ito. Yun lang ilan. Okay, so number 1, trials, mga pagsubok sa buhay. So sabi ko nga kanina, kahit tayo po ay mga Christians na, di ba doon sa kwento, mga alagad, kasama nila si Jesus sa bangka. Pero nakaranas pa rin sila ng pagsubok na kung saan sila ay napasigaw. Ano po? Sa katakutan. Tayo rin naman ay dumarating ang mga pagkakataon na talagang tayo ay napapasigaw din. Katulad ng mga alagad. Nagque-question tayo sa Panginoon. Panginoon, parang ang layo-layo na po ninyo na hindi po ninyo marinig ang aking mga panalangin. Ano? So, our life on earth is not a bed of roses always. Kahit tayo po ay mga Christians na. So, tingnan natin yung mga roses. Yan, ako, gustong-gusto yan matanggap ng mga babae. Ano po? Lalo na pagka nanliligaw pa lang yung lalaki, at bibigyan niya yung kanyang sinisinta, yung iniirog ng roses, 3 red roses. Pero wagkat, ang roses po ay may taglay na tinik. Kaya, wag na tayong magtaka kung bakit kung after na ng panliligaw, ikinasal na, ay mayroon ng mga tinik na dumarating sa ating buhay. Mga pagsubok. Ayan. So, normal lamang po sa ating buhay na mayroon pong mga pagsubok. Ano po? Ayan. So, God does not promise us a calm sea. Katulad ng naranasan nila. Siguro akala ng mga alagad, hindi na darating ang bagyo sa kanilang kinaroroonan doon sa bangka dahil kasama nila si Jesus. Pero talagang sila rin ay napa-question. Nagtanong, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Ayan. Sadyang tayong mga tao, habang tayo po ay naririto sa mundong ibabaw na ito, ay darating talaga ang time na tayo po ay, katulad ng mga alagad, ay makakapagsabi, makakaimik, makakapagsalita ng, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Ayan. So, hinahanap natin ang tulong sa ating Panginoon. Okay, so minsan, hindi lang yung ulan, bagyo, ang ating nararanasan. Minsan ito po ay matatalim na kidlat dyan sa kalangitan na kung saan tayo talaga ay magtatago, tayo ay papasok sa loob ng ating tahanan. So, tayo rin po minsan ay may mga instances na tayo ay nakakarinig ng mga matatalim na salita mula sa ating kapwa. O baka nga kahit mula pa ito sa ating pamilya, na kung kailan susubukin ang inyong pagtitimpi. So, ating isangguni na sana ang Panginoon humawak sa ating bibig para hindi po tayo makapagsalita ng mga unpleasant words. At tayo po ay magpakontrol
ipakontrol natin ang ating isipan sa ating Panginoon upang tayo po ay makaisip lamang ng mga mabubuting bagay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Okay, so minsan dito sa ating bansang Pilipinas, no, sa mga mabababang lugar, tulad ng sa Marikina, ayan, nakakaranas ng baha hanggang baywang. Minsan ganyan ang ating mga pagsubok, hanggang baywang na, hanggang leeg na, lampas na, nalulunod na tayo sa mga pagsubok. Pero salamat sa Diyos at pagka may ganito ay hindi sabay-sabay tayo na buong Pilipinas ay nakakaranas ng ganito. So tayo rin naman, pagka may mga kapatiran tayo, may mga kamag-anak, kakilala na nakakaranas ng ganito, bilang mga Christians ay tayo po ay dapat ipanalangin din natin sila na malampasan nila ang mga ganitong pagsubok. Sapagkat kapag may ganito ay talagang ikaw ay you are forced to leave your house kasi you are in danger. Nasa panganib pagka ganito ang baha, napakataas. Okay, o kaya ganito, yung sa tsunami sa Japan na napakatindi, na ang umaagos sa ilog ay mga yung mga sasakyan, mga bahay, hindi lang basta bahay, mga magagandang bahay. So, talagang tayo ay dumaranas, mga tao sa mundo ay dumaranas, tayo nakaka-encounter tayo ng mga mabibigat na problema habang tayo ay nasa mundong ito. Okay, so alalahanin natin, hindi laging ganito, hindi laging banayad ang ating buhay dito sa mundo. Okay, so, number 2 na tayo. Man cannot escape sickness. Alam ko, lahat tayo, lahat tayo ay nakaranas na tayo ay magkaroon ng sakit. Lalo na ngayon, napakatindi ngayon ang mga sakit na dumarating gawa ng mga virus na dumarating. Alright, so, ano ang dapat, ayan, ito na yung ating mga iniinom na mga gamot. Siguro, ikaw na nakikinig ngayon, nakainom ka na rin ng mga ganitong mga gamot, para maalis yung sakit. Mayaman ka man, mahirap, lahat tayo ay hindi po natin maiiwasan ang sakit. Okay. O kaya tayo ay nako-confine sa hospital. Mahirap po ngayon ang ma-confine sa hospital. Lahat po ngayon ay sinaswab test. Maigi kung iyon ay libre, So may mga nako-confine na milyon-milyon na ang binabayaran sa hospital pag sila po ay nadi-discharge. So talagang nagiging nabubutas po ang bulsa. So lagi nating ipanalangin sa ating Panginoon na tayo po ay lagi pong maging malusog at para maiwasan po natin ang makaganapang ganito, yung ikaw ay pupunta sa isang lending institution, maglo-loan para may maibayad sa mga hospital bills. Ang sabi po dito sa verse na ito sa Lamentation 3, the faithful love of the Lord never ends. Hindi po nagtatapos, walang katapusan ang katapatan ng ating Panginoon, ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. His mercies never cease. Hindi po ito tumitigil. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning. I say to myself, the Lord is my inheritance. Therefore, I will hope in Him. Ano man ang ating nararanasan, mga pagsubok, kabiguan, kahinaan ng pisikal na pangangatawan, kahinaan ng ating mga negosyo,
dahil sa pandemya, kumapit tayo sa Panginoon sapagkat ang ating Diyos, ang kanyang katapatan ay hindi nagmamaling. So number 3, man cannot escape death. So ito na po yung dahilan kung bakit may mga lockdowns. Takot tayo na tayo po ay mamatay. Of course, hindi naman ibig sabihin na porket ikaw ay Christian na ay hindi mo na susundin ang mga health protocols, ang mga guidelines ng IATF. Naroon din naman sa Bible ang kasulatan na nagsasabing kailangan nating sumunod sa authority. Ano po? So, ayan, kaya may lockdown tayo ay dahil marami pang takot sa kamatayan. So, ano po ang sabi sa Hebreo 9:27? Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay, pagkatapos ay ang paghuhukom. So, may mga ilan na mga tao na alam po nila na ang buhay dito sa mundo ay mayroong katapusan. Pero ang alam nila, hanggang doon lang sa libingan. Pero ang sabi sa Bible, pagkatapos na ang tao ay mamatay, haharap po siya sa paghuhukom. At ang ating hukom ay ang ating Panginoon, na kung saan ihihiwalay ang mga tao. Ang mga taong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at ang mga taong hindi tumanggap sa ating Panginoon na sila po ay nanatiling masama hanggang sila ay mamatay. So, dalawa lamang po ang ating pupuntahan. Ano po? Ang langit o ang impyerno. So, wag po tayong mamamatay nang wala pong Kristo sa puso. Sabi ni Jesus, whoever finds me, finds life. Kung tinanggap natin ang Panginoon ng taos sa puso bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Na kung lisanin man natin ang buhay natin sa mundong ito dahil anytime tayo po ay maaaring kunin ng Diyos sapagkat God is the author of life. Ating tatanggapin ang buhay na walang hanggan. So, at hindi lang yon, habang tayo nabubuhay, kung si Jesus po ay nasa ating puso, we receive favor from the Lord. So, yan po ang pangako ng ating Panginoon. Maaari yung favor na yan ay hindi agad ibinibigay ng Diyos sa iyo. Dahil maaaring ikaw ay tinetest niya kung gaano ka katyaga sa paghihintay at kung gaano ka katapat sa ating Panginoon. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Sana wala na pong Christian na takot mamatay. Kasi alam mo na, kapatid, kaibigan, ang iyong pupuntahan kung ikaw, kung ako, ay kukunin na ng Panginoon. So, hindi naman ibig sabihin na Christians na tayo, ay nandyan, pahara-hara tayo sa kung saan mang lugar na tayo ay walang suot ng mga face mask, face shield, okay, hindi na sumusunod sa social distancing. So, bilang mga Christians, dapat tayo ang
nangunguna sa pagpapakita ng pagsunod sa ating mga nasa authority. Okay, so ipakita natin ang ating matibay na pananampalataya. So wag po tayong matatakot sa mga pagsubok na ating nararanasan, mga problema, maging kung ikaw ay mayroong karamdaman na matagal mo nang ginagamot na hindi ka pa gumaling-galing, huwag panghinaan ng loob, kapit pa more, pray pa more. And then, we have to exercise our strong faith in God. Sana hindi tayo matanong dito ng ating Panginoon. Bakit ka natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala ka pa rin pananampalataya sa akin? So napakatindi ang tanong na ito ng ating Panginoon. Sana hindi tayo matanong nito. Po? Alright. So Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. Wow! Napakagandang message ng Panginoon. Napakagandang promise ni Lord, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, bakit pa tayo matatakot? Ito na, sa Isaiah 41:10, sinasabihan tayo na huwag tayong matakot sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Amen for that. Bunga ng pagiging matapat sa Diyos, yung mga alagad na ito, iniwan nila ang mga tao. Sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. So, minsan tayong ngayon, sa panahong ito, masyado tayong engrossed. Yung tayo ay laging nakaharap doon sa mga gawain na hindi natin maiwan-iwan na tayo ay hindi na makapagbasa ng Bible, ng salita ng Diyos. Hindi na tayo nakakapag-communicate sa ating Panginoon through our prayers. Kasi masyado nang busy sa mga material things dito sa mundong ito. Pero dito pinili nilang sumama kay Jesus. Iniwan nila, maaring mga pamilya nila naroon, iniwan nila ang mga tao. No? Sumama sila kay Jesus. So wag tayong lalayo. Wag tayong lalayo kay Jesus. Dapat lalo tayong lalapit kay Jesus. Papaano lalapit kay Jesus? Through prayers, through reading His words. Bakit? Para maranasan din natin ang katapatan ng Diyos na darating ang time na sasabihin niya sa atin, sa mga pagsubok na ating nararanasan, tigil. At sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. So darating din ang time na yan na titigil din, huhupa din, mawawala rin ang mga pagsubok na yan na ating nararanasan. Sapagkat pinili natin na maging kasama si Jesus. So, darating din ang araw na tayo ay katulad ng mga alagad, mamamangha tayo sa gagawin ni Jesus sa ating mga pagsubok na iyan. So, anuman ang pinagkakaabalahan natin sa mundong ito, piliin nating sumunod sa Diyos, maging matapat na lingkod at ipagkatiwala kay Jesus ang lahat ng pinagdadaanan natin sapagkat siya ay tapat magpakailanman. Amen?
Amen for that. So because of the Lord's great love, we are not consumed for His compassions. So, ang pag-ibig ng ating Panginoon ay napakalaki, no? Ang kanyang pagiging maawain, no? Yung kanyang habag sa atin ay laging nariyan. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ayan. Okay, so, mga kapatid, mga kaibigan, kakilala, ikaw na nakikinig ngayon, choose to be faithful servant of the Lord. So, God bless us all.